Maayong gabi sa tanan, maayong gabi. So, welcome back to our bedtime devotional for girls. So, medyo karon na sayo ta ka kagabi, medyo kwanto na late to kay daghang mga kulian, daghang mga homework. So, karon nito sa day 77 sa ato ang devotional. Let's thank God. Thank God. God is good. God is good. All the time. And all the time. God is good. Yes, God is really good. So, ang bata nga isa. sa di pa ta magsugod karon atong anak-anak na. Sa di pa ta magsugod sa atong pulong, ato ang kantahan nato og pagdaig ang Ginoo. Kinsa tong naay kinabuhi, magadaig sa Ginoo. So walay rason nga dili ta makadaig sa Ginoo. So miski unsa pa mapamanato ka basis sa ato ang trabaho, unsa pa naman ang gikabisihan nato diha, tagaay gyud og panahon ng Ginoo. Kay siya ang tag-iya ning tanan, walay ato kundi iya ang tanan, ang ato sala ray ato. So amen. So atong katahon ang still, be still. Still. Naikala na, gamay na. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Wonders my soul in Christ alone. Lord has power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Magang pagutang. Amahan na mong langit nun, dalaygon ka Lord, sa way katapusan. Ikaw ang tag-iya nining tanan Lord, welcome ka na mo Lord God, niining nga buluhaton. Puna kami sa imong balaang espiritu Lord God, ikaw mamuhat ka na mo Lord, tagaay kami Lord God sa kaalam o pagsabot Lord God, sa imong pulong nga imong ihatag ka na mo. Lord, pasiloa kami sa among mga sala, hinloi ang mong mga kasing-kasing Lord God, padayon ka nga magabag-o sa among unahuna Lord God, sa among kinabuhi Lord, aron mahisama kami kang Kristo Lord God, aron angayan kami diha sa imong mga saad. Tabangin kami Lord God nga ablihi ang among mga kasing-kasing Lord God nga madinawaton sa imong pulong o kini among mapuy-an. Lord, ang isali kini nga buluhaton, ikaw ang mahimaya sa ngalan ni Jesus. Amen. So, may gabi diha sa
sa ato ang viewers may gabi Maria Ron, Maria Nanet, may gabi. So karon naata sa day 77 sa ato ang devotional. So kung naamoy Bible, open your Bible to Proverbs chapter 10 verse 9. So ang atong topic karon is always be honest. So kani nga topic is ginabalik-balik na ni siya. So nganong importante man gayud ni siya. So ingon diri akong basahon ang pulong is nasa Proverbs chapter 10 verse 9. The honest person will live safely, but the one who is dishonest will be caught. So ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. So ingon diri nobody can tell the truth for you. You're the one who decides what you are going to say. You're the one who decides whether your words will be truthful or not. The word integrity means doing the right and honest thing. If you're going to be a person of integrity, it's up to you. If you want to live a life that is pleasing to God and to others, make integrity a habit. When you do, everybody wins, especially you. So, ang atong topic is always be honest. So, game diri ang integrity. Unsa nang integrity? So, mao ni siya pod ang gusto sa Ginoo sa ato ang mahimutang honest. Integrity is doing the right thing even when nobody's watching. So, diha makita nato kung tinuod ba gyud ang ato ang pagtuo sa Ginoo kay kaning honesty dili gyud ta makuha na kay usahay makapamakak man ta nagyud na siya gyud di gyud ta makuha na even gani kung naningkamot ta nga magsunod kang Kristo dili man nato tumabuhat tong mga uban nga mga sala katong mga 10 commandments. Yes, Maria Nanet. Nag-honest ko. Yes, very good ka. Katong sa eskwelahan, murag gahapon man to. So, gahapon to. Unya. Murag gahapon human nagkuan man ko wala na tuyo. Pag tamak na ako, tungkog ka ng malakas. Siya, pag tumog na ako, naguba man, mga kakaba, kaya mga kaunita na. And then, human, ayun ko, hala, nakuan, naguba, ay mura siguro regda. Pagtungo na ako nga, daan na to. Pero ako ba ay, man, and then ni ma'am. Kisa man nung naguba dito sa kuan, nahadlok man ko mag-honest kan ko kay mama nang ingon ni nanay forever. Yes, nakalimtan, human, aran gingnan sa truth, pero, kung imo gani inan sa truth, di na makusa ko. Ana ang buhaton nin. Nato tanan. Tanan. Sa manday ni ma'am, bigyan sa manday ni ma'am. Ingon ko nga, ma'am, ako nagkuan, ma'am. Ako nakakuba ay siya. Ano siya, ingon diri ang the honest person will live safely, but the one who is dishonest will be caught. So, kanang atong ginabuhat sa tago, matago na siya, pero mugawas gayud na siya. Kibali, i-expose kung saan ato pong mga salapod, mga kapakaka nato diha, i-expose na sa Ginoo gihapon sa to. So, it's better to be honest. Nga naman, ang honesty is kuha na siya, usa na siya sa mga i-kuha na to, i-learn na to every day. Usa na siya sa mga characteristic na dapat yun na to i-practice, i-make it a habit, labi na ang integrity. Ingon diri, if you want to live a life that is pleasing to God and to others, make integrity a habit. So, kanay gyud siya mga honesty. Diha ra gyud sa ang pinakapunuan gyud ani niya is ang gugma gayud sa Ginoo. Isa. So kung wait a moment. So ay naman to kung mga kuan nangawa na kung mga batos. So ang atong topic karon is always be honest. Wala gyud ingon nga mag-honest ra ta sa
kani nga mga panahon. So ang gusto sa Ginoo sa ato nga every day 100%, 24 hours o 24/7 mahimo tang honest. Ug diha makita nga atong integrity. So integrity is doing the right thing even when no one is watching. No one is watching, dili makakita ang kuan, pero naay dakong mata nga nagtan-aw kanato kanunay. So mo na atong kuanan nga ang Ginoo dili matulog. So ang usa ka adlaw sa Ginoo 1,000 years na siya. Ang usa ka tuig sa usa ka adlaw sa Ginoo 1,000 years na. Sa 1,000 years na kibali sa ato ang. So dili pareha ang atong pangunahuna sa Ginoo. Kay unsa gani ang binuang gani sa ang kaalam sa tao binuang ra na sa Ginoo. So mao na nga we will always be honest. Kay usa na siya nato i-learn every day if we want to please God. So nganong we want to please God? Because mao na siya ang ato ang purpose, ato ang kinabuhi. So mabalik na buta. So ako kaning mga kuha nato is just a reminder bitaw sa matag usa kanato mo point ra gyud ta permi sa gugma gyud sa Ginoo. Mabalik na buta sa John 3:16, mabalik na buta sa kadtong unsa gyud purpose sa Ginoo sa atoa naa sa Lucas chapter 10 verse 37. Lucas, kalimot mo ko. Atong kanandri para atong tan-awon. Lucas chapter 10 verse 27 siguro. Verse 27. Lucas chapter 10 verse 27. Katabitang the parable of the good Samaritan. Ingon diri ang teacher, what shall I do to inherit eternal life? So diri gi-summarize ang commandments sa Ginoo into two greatest commandments: to love the Lord your God with all our heart, with all our soul, and with all our strength, and with all our mind, and to love our neighbor as we love ourselves. So mao na siya ang ato ang purpose sa ato ang kinabuhi. So if we live that purpose is to please God. Is to please God. So if we want to please God, so we must be unsa atong topic karon, we must be honest. We must be honest. So usa na siya sa mga karakteristik nga dapat nato i-learn. So kung naa nang Ginoo sa atoa, kung ato nang gidawat si Jesus sa atong kinabuhi, so the Holy Spirit naa na sa atoa, so ang Holy Spirit na mag-direct sa atoa, so ang fruit of the Holy Spirit is love. So mo na siya, the fruit of the Holy Spirit is love. So kauban na po na siya ang patience, kindness, goodness, faithfulness, kauban na po siya ang honesty, self-control, ug daghan pa nga mga good nga mga karakteristik nga kanang fruit of the Holy Spirit. Mo na siya ang bunga tungod sa kamaayo sa Ginoo. Syempre, magbunga, maghimo jud kag maayo. Dili kay maghimo kag maayo to earn the favor of God. Pero dili na siya mao. Dapat magbuhat kag maayo tungod sa kamaayo sa Ginoo sa atoa. Nunid na nato i-earn ang favor sa Ginoo. Ang kinahanglan sa Ginoo is ang ato ang kasing-kasing nga naghigugma sa iya. Mao gyud ang gusto sa Ginoo is to love Him with all our heart. Mao na gitagaan ta og pagpili, gitagaan ta og free will. Kaya dili gusto ang Ginoo nga mahimo tang robot. Ang robot wala man ay kuan, wala man ay pagbati, di man na makapili. Sunod-sunuran naman na ang robot. So mao na siya ang purpose nga nung gitagaan ta og free will. So mao na siya ang ato ang kuan ron is if we want to live a life of that is pleasing to God. So we must make honesty
integrity a habit. So ano siya nga ato na siyang i-remember sa kanunay basta sa mga kabataan no na Maria Nanet, Maria Ron, remember to be always honest. Wala akong ginaingon sa inyo nga malipay ang inyong teacher kung honest mo miski kanang usay kanang makasala mo nga wala ninyo gituyo kapareha atong imong giingon ganina nga imong testimony nga nakasala ka pero wala nimo tuyo amo nang gipangutana kang kinsay nakasala og nahimo kang honest. So it's a very good jud nga kuan og katupong usapod nga nakasala pud siya nga na siya na naguba niya nga wala tuyo tapos ni angkon siya sa iyang nga siya ay nakaguba. So wala man nasuko ang maestra so nalipay no ng maestra nga nahimo siya og kana bitang nga honest bitang kuan. So sa gagmay pa lang gyud nga mga bata ato na yung tudloan nga mahimo silang honest. Kay bisiganig dili nimo tudloan ng bata makapamakak gayon na kay mao na ang nature sa tao. So mao na siya atong tudloan nga mahimong honest dili bakakon. So mao na gyud na importante gayon na kay kung dili tudloan bakakon gayud hangtod nga magdako na nga mahimo nang kuan nga mga kanang kabakakan himong kabakakan o dili gyud na siya maayo nga ehemplo. So kita nga mga ginikanan na atay mga anak kinahanglan gyud nga mahimo gyud tang good example kay ang atong mga anak dili na sila ga tan-aw sa ato ang mga gipang gasunod sa atong mga gipang istorya kundi nagasunod na sila kung unsa ang atong ginabuhat. So they are watching us. So kita ang model. Kaya ingon pa sa among kuan kaganina sa dedication sa anak ni Pastor Pedro. So ang usa ka pamilya gihimo na sa Ginoo as a small nation. So diha magsugod ang nation. So ang purpose kibali is to make a holy nation. So kung sa pagsung sa kuan palang daan, sa pamilya palang daan, na train na ang mga sakop sa pamilya to be honest. So how much more nga inigkadako na nila o inigkadako na sa pamilya mahimo matudlo na nila sa ilang mga kabataan unsa ang resulta sa usa ka nasod. So di ba kung tanan nga mga positive mga karakter, mga good nga mga karakter is itudlo sa mga kabataan. So unsa ang result ana? So di ba maayo. So diha gayud magsugod ang pagkamaayo sa nasod. So sa pamilya gayud diha magsugod gayud sa pamilya. So kitang tanan auhag pirmi sa Ginoo nga mahimo ta og maayo. Kaya ang atong model is Jesus. We should have the same attitude of Jesus Christ. Unsa may ang attitude? Usa lang nining pagka-honest. So daghan pag mga attitude nga dapat nato nga mahibalan. So sa ato ang topic kagahapon kagabi nga ako ra ganito nagkuan kay busy akong mga anak. So kung atong balikon is getting to know Him. So mao ni siya nga unsaon nato pagkahibalo sa Ginoo kung dili ta mabasa sa iyang pulong. So dili ta magsalig nga maminaw lamang kung dili kita gud mismo ang magtuon, magbasa ug magtuon. Kay masigani katong katuganing mga sige na bitaw og basa kanang Biblia mabasa sa in just a year asa ka tuig mabasa na siya. Every time nga magabasa naay i-reveal ang Ginoo, na itudlo ang Ginoo kanato. So mao na siya nga kanang ang pulong sa Ginoo kanang buhi siya og nagtudlo kanato. Og kanipod ang pulong sa Ginoo maapod ni siya ang mukorek sa atoa. Kinsa pa man daela ang mukorek, wala pa may kibali ang kung ang usa ka kita kay creation man ta.
Kung ang sa kabutang parehaan ng laptop, gi-create po na siya. Naa na siya manual unsaon pag-operate. Same ra po na sa atoa, we are creation. So naabot tayong manual unsaon na to pag-operate. So ang atong manual is ang Bible. So mo na dapat na atong basahon para may sakto kung unsaon na to pag-operate diri sa kalibutan. So mo na siya nga gina-remind ta kanunay kung ikaw nga nagtan-aw niini nga video, naapa sa imo ang mga karakter nga dapat bag-ohon, surrender na sa Ginoo. So ang atong topic karon is always be honest. So ingon sa Revelations 22, kung basahon diri sa kuan ha, Revelations 22 itong kuan, panirang sa Bisaya nga kuan kay para mas klaro. Ingon diri sa Revelations 22, katong about ni siya sa kuan, ingon siya nga Revelations 22 verse 15, ingon din niya nga apan sa gawa sa syudad didto ang mga malaway, ang mga salamangkero, ang mga makighilawason, ang mga mamumuno, ang mga nagsimba sa mga Diyos ug ang tanang bakakon. So mao ni sila ang mga dili makasulod sa gingharian sa Ginoo. So pwede ta dili ta maka kanang katubitang mga 10 commandments, magpatay, manapaw ana, pero ang pagkabakakon is wala gid tay di gid ta makaikyas ani. So kitang tanan nakapamakagayod. So mo na siya nga mo ingon ta nga kung kaning mga bakakon nakapamakak man ta, so dili ta makasulod sa gingharian sa Ginoo. So mao gay na nga dili gid ta makasulod sa gingharian sa Ginoo kung wala si Jesus. So kung makasulod pa lang ta sa gingharian sa Ginoo nga ato-ato ara, dili wala na tanay pulos ang kamatayon ni Jesus sa cross. So mo na nga we need Jesus. Ingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So kitang tanan gihigugma sa Ginoo. Bata man ka, matiguwang man ka, miski unsa imong edad, gihigugma ta, miski unsa ta ka makasasala, maayo ka, dato ka, pobre ka, gihigugma ta sa Ginoo kitang tanan. Mga kriminal man, unsa pa kadako imong sala, masala dako, masala gamay, gihigugma tanan sa Ginoo. Miski wa kay time sa Ginoo, gihigugma gyapon ta sa Ginoo. Ang Ginoo gigugmata niya tungod sa iyang dakong gugma mao nang dili man ta makaluwas atong kaugalingon. So iyang gipadala si Jesus to save us from our sins, because katong time ni Adan og ni Eva nga nakasala ang tao ni separate na sa Ginoo. So wala na nangita ang tao sa Ginoo. So di ba kung naay mga katalagman ay patamo tawag og Ginoo, pero kung okay ang tanan, ano manginahanglan man kung Ginoo, di ba? Murag mo naman ta, tungkol po na siya sa ato ang pride. Mo na nga the enemies of God is the pride, the lust, and the greed. So kaning tulo, the pride of life, the lust of the eyes, and lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ang lust of the lust of the flesh mao siyang greed na siya. So mao na siya ang enemy kibali sa ato ang kinabuhi. So kung dili nato na siya ma-defeat, dili gid ta dili kita worthy gayud sa Ginoo. So mo na siya nga unsaon mo nato na nga ma-defeat nato na siya nga mga enemy. Mo na siya nga kinahanglan nato ang power sa Ginoo through the Holy Spirit. So mo na siya nga kung ato-ato lang kaugalingon,
di gud ta makabuntog sa ato ang mga dili nato na mausab ang atong kaugalingon, dili gud ta mahimong honest kay matag unya og kanunay makasala ta, makapamakak ta, makalimbong ta, kaning sa honesty daghan na siya about panglimbong kana. Misig ganing gagmay nga butang, misig may kag white lies. Lies gyapon na, white lies gyapon na. Si unsa na siya nga kuan. A lie is a lie. Ano siya nga dapat nata integridad. Pwede ta makapamakak sa tao pero sa Ginoo dili gyud ta pamakak. Kaya maski pa lang nasa atong una-huna kay balo na kung unsa ang atong mga intensyon. Balo na ang Ginoo kung unsa ang ato sa una-huna nato. Ang nabas atong una-huna nakahatag ba kaniya og pagdayig, nakahatag ba niya paghimaya. So mo na siya diha nga kuan nga tanan natong buhaton gyud makahatag og kalipay diha sa Ginoo. Kay mao na siya ang purpose diha sa ato ang kinabuhi. Anong naman ta diri ang anong gianak man ko kung inani man ang na mga question nganong ang world is distorted gibali nganong naay pobre nganong nay dato naay mga dili kompleto naay mga masakiton ana na mo na siya ang weakness. So diha ginaalaw na ang mga weakness unsay mga kasakit diha kay para mapakita sa Ginoo ang iyang power. Iyang power nga naay Ginoo nga buhi siya. Di ba? Unsaon niyo pagkahibalo nga kay nga healer ang Ginoo kung walay masakit. Unsaon na to pagkahibalo nga mahigugmaon ang Ginoo kung naitaong kung dili ta makasugat og tao nga murag lisod higugmaon. So mo na nga diha nga in weakness there is power. Di ba nga kanta nga kuan pod nga tung kuan pod sa kanang kalisod pod diha pod kuan pod nga unsa ang pag-provide sa Ginoo. Lisod man pero nakakaon gihapon. So inana ang kuan mangud sa Ginoo is ginatan-aw sa Ginoo ang ato ang kasing-kasing kung kinsa ba ang naghari sa ato ang kinabuhi. So mo kuan ra gyud ta, mo point ra gyud ta kung unsa mobalik ra pud ta sa pinaka number 1 point is ang gugma gayud sa Ginoo. May naghatag kanato og power nga mahimo tang honest. Makahimo ta sa mga maayo nga mga butang tungod na sa kamaayo sa Ginoo. So mao na siya nga kung nakadawat ta sa kamaayo, grabe ka mga kamaayo sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo nga dili na nato ma-contain sa ato ang kinabuhi. So mao na siya nga ma-share nato na sa uban. So maski unsa ka busy, ako busy hay man jud ko wa koy kanang full pack akong schedule pero siguro gialaw ni sa Ginoo nga gamiton ni ba nga kuan ba nga platform meaning kining online yung social media to share the good news, to share the gospel of Jesus. So mo na siya nga ang Ginoo na higugma kanatong tanan o ang Ginoo nag-awhag ka nato nga babalik na sa iya tungod kay kita nalayo o kung wala pa ta diha sa Ginoo ato anang i-check na to, examine ang ato ang kaugalingon kung asa ta, kung ang Ginoo ba gyud ang naghari sa ato ang kinabuhi. Kay pwede man na nga maingon ta nga nituo ko sa Ginoo pero ang nagmando gihapon sa ato is kita gihapon. So, ang gusto sa Ginoo is siya ang hari sa ato ang kinabuhi. So, mo na nga kanunay ta nga magdisiplina, make it a habit to read and meditate God's word, to pray always,
and to obey His commandments. So, I pray nga naamoy na learn ini nga devotional karon, o I pray nga usa na siya sa maka touch sa inyohang mga kasing-kasing nga mahimutang sumusunod nga mahimutang maayo pud nga mga ehemplo para sa atong mga kabataan sa part sa kanabitang mahimutang model, good example nga we must be always be honest sa tanan natong mga pangbuhaton. So let us pray. Father God in heaven, Lord, akong salamat sa imong pulong, Lord, nga imong gihatag kanamo, nga nag-remind kanamo, Lord God, nga mahimo kaming honest, Lord God, og naay integrity, Lord God, sa among kinabuhi. Lord, dili namo ni mahimo, Lord God, kung wala ang imong power, Lord God, diri sa among kinabuhi. Lord, tabangin kami, Lord God. Empower us, Lord God. I-guide kami, Lord God, sa angay namang pagabuhaton sa kanunay, Lord God, nga ikaw ang mahimaya, Lord God. Lord, I also pray, Lord God, sa mga naminaw ni ini, Lord God, nga ikaw magahikap sa ilahang mga kinabuhi, Lord God. Mahimo sila, Lord God, nga mga honest, Lord, sa ilahang kinabuhi, Lord. I-check, Lord God, i-examine ang ilahang heart, Lord. Make it pure, Lord God, and blameless before you. Lord, Lord, akong isalig diha kanimo, Lord God. Na kining pulong nga among natun-an karon, dili kani mawala dili kanamo, Lord. Tabangin kami, Lord God, nga makinabuhi namo, Lord God, to obey you, Lord God. Help us also, Lord God, to read your word always, Lord God, and to meditate on it day and night. Imaw kini ang guide namo diri sa kalibutan unsaon namo pag-operate. Lord, wala ikaw ang isalig diha kanimo. Tibok namong kagabhion, Lord God. Uban ni kami, Lord God, sa kanunay. Ikaw, Lord God, ang amo ang mahimaya sa tanan namong pagabuhaton. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So, daghang salamat sa mga online viewers, diri ra tataman, og God bless everyone and have a nice Thursday evening. God bless.